Punta po tayo sa Acts chapter 9. Babasahin ko po yung verse 1. Say amen po kung nandiyan na kayo. Tignan ko. Babasahin ko po dito sa... Mamaya na natin tignan talaga ng kabuuan, pero mayroon na akong pipiliin dito. Dito start tayo sa verse 3. At sa kanyang paglakad ay nangyari na siya ay malapit sa Damasco at pagdakay, nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasok sa lupa. Habang nakasakay sa kabayo, nalaglag daw si Saulo. At pagkarinig ng isang tinig sa kanya ay nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Yun ang narinig niyang boses. At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? Tatanong yan, hindi sigurado eh. At sinabi niya, ako'y si Jesus, na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka, at ikaw ay pumasok sa bayan, at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. Let's bow our heads and let us pray. Lord, we thank sa umagang ito. We pray for guidance, we pray for blessing, we pray for insight ngayong umaga. May we learn from you. And nawa po yung life ni Apostle Paul, ano man yung makikita namin, kayo sa storya na to, ay maisa puso namin at may isa isip. And ngayong umaga po ay meron din buhay na magligtas ng mga tao. Be with your people today, nasan man po silang tao. Christ, we pray. Amen. Yung title ng aking message ay Unaltered Life, diba? Hindi yung ano nito. Bakit na ako? Yun. Wala yung notes ko. Ito kasi ako ng notes. Again, yung title ko ay Saul, Unaltered Life. Ito nila. Or Unaltered Life. Anong ibig sabihin nun? Yung word na altered, kung hindi po natin alam, ang ibig sabihin ay pagbabago. Okay? Minsan pag tayo may damit, may pantalon, na sabi mo, ay, ipapa-alter ko nga ito. Sabi mo, papabago ko, di ba? Sabi, papaputulan. Pwede gano'n, di ba? O minsan, pag mga straight cut ang ginagawa natin, pinapabaston. Gano'n yung gusto, no? Minsan naman, pinapa-alter yung pantalon, maluwag, pinapa-sikipan. Or minsan, pabaliktad naman. Pag masyado lang masikip, dinadala natin doon, ina-alter, pinapaluwagan. Okay? Ganun ang idea ng ibig sabihin ng alter. Pwede rin natin sabihin, i-apply sa ibang bagay. Kunwari, yung sa kulay, yung pinta. Ay, i-alter ko yung kulay nito. Ibig sabihin, babaguhin ko. Diba? Dati siyang puti, gagawin na siyang beige. Ganun ang ibig sabihin ng salitang ito. Dito sa kwento natin, may makikita tayong tao. Ang pangalan niya ay Saulo. Dito sa kwento na ito, siya ay isang lalaki na masama, pero dumating yung pagkakataon na dumating ang Diyos sa kanyang buhay. Nabago siya. Yung dating buhay niya na siya ay mamuusig, di ba sabi, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Yun ang buhay niya eh. Yun ang ginagawa niya. Yun ang direksyon ng kanyang buhay. Pero nung tagpong ito, at pagkatapos nito, nabago ang kanyang buhay. Niligtas siya ng Panginoong Kristo. Ganun ang nangyari. Yung buhay niya dito ay binago ng Panginoon na siya na pupunta ng Damasco para mangusig. Ngayon, dahil niligtas siya ng Panginoon, ang kanyang buhay ay magiging mangangaral na. Ganyan ang nangyari kay Pablo, na una ay mangusig, and then ang nangyari ay naging pastor. Minsan, mahirap ka na rin, no? Minsan, yung buhay ng tao, di ko aakalain magpapastor pala siya o tatawagin siya ng Panginoon. Bakit? Lalo na sa buhay ni Pablo. Imagine, lalaking napakasama. Religious siya, pero siya ay gumagawa ng masama laban dun sa mga Christians. Pero dito nakakatuwa ang Panginoon Kristo, yung kanyang puso ay kanyang ginapi. Di ba? Yung kanyang violence, yung kanyang pagiging marahas ay pinigil ng Panginoon para hindi na siya makagawa pa ng ibang masamang bagay. Pag tinignan niyo dyan sa chapter 9 verse 1, ang sabi dito, datapwat si Saulo na sumisilakbo pa na pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon. And yet, sabi ito, and Saul, yet breathing out
slaughter against the disciples of the Lord. May word kayo na makikita rito, yung word na yet. Sabi niya gano'n. Ang idea nito, si Pablo daw ay, kumbaga, galit na galit. Kasi pag tinignan natin yung context nito, lalo na umatras tayo sa Acts chapter 8 and then the rest, may kita natin na si Pablo ay part ng persecution. Kasama siya doon. At dito, habang may ginagawa na siya, pero hindi pa siya makontento dun sa galit niyang iyon, kumuha siya ngayon ng letter. Sabi rito sa verse 1, ay naparoon ng ilang saserdote at humingi sa kanya ng sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya ay makasumpong ng sino man sa mga nasa daan. Ibig sabihin kung sino man yung naniniwala kay Kristo, kung sino man yung Christian. Ang tawag pala noon sa Christianity, the way. Pag ikaw mananampalataya ka ng Panginoong Kristo, tawag nila sa iyo, ay tagasunod ka ng the way. Sabihin ganon. Eh di ba tama naman kasi si Lord Jesus is the way, the truth, and the light. So in short, pag ikaw ay naging Christian ng panahon na yon, ikaw ay nanampalataya sa Ebanghelyo, ikaw ay tinuturing na tagasunod o kasama doon sa the way. Yun ang makikita natin dito. Pero dito si Pablo, yung sabi niyang yet breathing out, hindi pa siya nakukontento doon sa mga ginagawa niya ng masama. Dala ng kanyang galit doon sa mga Christians, yung kanyang mga pagbabanta at yung mga pagpatay na ginagawa niya, gumawa pa siya ng paraan, humingi siya ng letter para lalong mag-succeed, magtagumpay. Imagine mo itong lalaki ito ha, sabi niya, iniisip niya, parang sigurado pa, hihingi pa ako ng letter. Gusto niyang ma-assure yung success ng kanyang endeavor. Ano ba yung endeavor niya? Hanapin yung mga mananampalataya, iposas or italik yung mga mananampalataya, ibalik sa Jerusalem, tapos mag-ano daw sila, mag-recant. Alam niyo mag-recant? Gusto niya, bumawig sila, magbawi sila ng pananampalataya nila kay Kristo, bumalik sila sa Judaismo. Yun ang gusto ni Saulo. Grabe, no? Itong lalaki ito, napaka-systematic din eh. Hihingi siya ng letter, tapos pupunta niya kung saan nabalitaan niya na mayroong mga Christian o pupunta niya yung mga sinagoga. Dito may kita natin yung galit ni Pablo. Pag binabasa natin kasi ito, maganda makita natin yung emotion na meron siya. Okay. Hindi to something na parang, sige, parang trabaho lang. Hindi. Itong ginagawa niyong pag-uusig with all intensity ito. Okay? Talagang ano siya, yung may part talaga siya, may emotion talaga siya rito, yung galit yung nagdadrive sa kanya para gawin niya yun. Di ba minsan yung mga violenting tao, bakit nila nagagawa yung mga bagay-bagay? Di ba minsan sa dala ng galit, ang sasabihin nila pag nahuli ng polis, nasa kulungan na, sir kasi nagdilim yung paningin ko eh. Di ba? Sa galit ko kasi eh. Imagine kung gaano katindi yung kaya palang gawin ng galit sa puso ng isang tao. Pwedeng magbago yung buhay mo ng isang iglap. Di ba, nababalitaan niyo minsan yung mga road rage. Isang nagigitan lang ng kaunti. Nagalit, uminit yung ulo, nagdilim yung isip, naalala niya meron siyang baril, lumabas, binaril. Ayun, nakakulong siya ngayon. Nakagawa siya ng masama. Pag tinignan natin dun sa Acts chapter 7, atas kay John, sa verse 57, may makikita tayo dyan, sabi dito, datapwat sila'y nagsigawan ng malakas ng tinig at nagtatakip ng kanilang mga tainga. Ito yung time na nag-preach si Stephen. Nag-preach si Stephen, ayaw na makinig ng mga tao, at nangagkakaisang siya'y ginaluhok, pinagtulong-tulungan nila, at siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan. Ano yung ginawa kay Stephen? At binato. Ba't nila binato? Ayaw nila yung naririnig nilang preaching. Ano ba yung pinipreach ni Stephen? Ang Panginoong Kristo. Sinasabi niya na yung Mesiyas ay wala nang iba kundi si Kristo. Yung ipinago ninyo. Nangagalit yung mga tao. Kayo may kasalanan, bakit siya namatay? Pero nabuhay din siyang muli. Ayaw nilang matanggap. Sa galit nila, hindi na nila palabas, at sabi dito, binato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga gamit sa mga paanan ng isang binata na nagngangalang Saulo. Kita niyo yan? Nakita ni Saulo kung paano namatay si Stephen. Nandun siya, may party siya. Nanood siya. Sa chapter 8, verse 1,
Sabi rito, at si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. O, kita niyo yun? Kahit siya galit, pero hindi niya na kailangan kumuha ng bato. Marahil, hindi na siya kumuha. Hinawakan na lang yung damit. Sige, kayo na lang bahala dyan. Pero iisa yung ating layunin. Iisa yung gusto natin. Kasama niyo ako. Mamamatay tao din siya in that sense, di ba? Parang lookout ang dating, no? Criminal pa rin siya. Sabi dito sa verse 2, at ang araw na iyon nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem at silang lahat ay nagsipangalan sa lahat ng mga dako sa Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Ang hirap nung time na ito. Bakit? Sumusunod ka sa Panginoong Kristo, minamahal mo ang Panginoon, nagdiligod ka sa Kanya, yung mga kapatid, minamahal mo, yung mga tao, minamahal mo, wala kang inaaway kasi gano'n ng mga Christians eh. By God's grace. Dahil binago sila, nagbabago yung ugali nila, nagiging mabuti sila. Kasi mabuti ang Diyos na pinaglilingkuran nila, kaya mabuti rin sila. Alam niyo ba mga kapatid, yung Diyos na pinaglilingkuran natin, dapat mag-reflect sa buhay natin. Siya yung makita sa atin. The way we talk, the way we act, the way we relate dun sa mga tao. Kung ang Diyos ay patient, may be patient. Kung siya ay forgiving, may be forgiving. Di ba? Pero dito, napakahirap. Sana ihayaan mo natin na mag-sink in sa atin yun. Na yung lalaking ito, hindi ito ordinaryong lalaki na parang trabaho na ginagawa niya, na parang walang emotion. Hindi, nandun yung galit niya. Gusto niya na hanapin yung mga mananampalataya. Gusto niya mapatay yun, maparusahan yung mga mananampalataya. Isipin mo yun. Buhay ka sa time na yun. Hanapin ka. Kaya nga yung mga Christians, ano yung ginawa? Nagsikalat. Umalis sila ng Jerusalem. Imagine, because of your faith, kailangan mo umalis sa isang lugar para ingatan yung buhay mo. Di ba? Alam yung time natin, gano'n din eh. Though yung time natin, hindi Christian persecution or religious persecution, pero nonetheless, yung paligid natin, napakaraming violences, di ba? Ito, yung context natin, kung ito yung Kristiyano, nakakatakot kasi hahanapin nila ako, tapos gukulong nila ako, tapos parurusahan nila ako, tapos lalatayin nila ako, tapos ang gusto lang nila, bawiin ko yung pananampalataya ko sa Panginoong Kristo. Gusto nila marilig, natalikuran ko na si Kristo, hindi na siya yung Panginoon ko sa tagapagligtas, hindi na ako naniniwala sa Kanya. Okay, lalaya ka na. Ganun ang gusto nilang gawin eh. Ganun ang gusto nila ipagawa sa kanila eh. Yung mga mananampalataya dito, ayaw nila, kaya ginawa nila, umalis. Pero nakakatakot eh. Ikaw ba, ikaw natakot ang ganon? Ito, walang religious persecution ngayon ha, pero maraming violences na nangyayari sa paligid, di ba? Nakakabalita ba kayo? Nalala niyo yung police woman na namatay dun sa ating Bulacan yun eh. Di ba? Tapos namatay, then ngayon ang namatay yung anak, pinatay din yung anak. 8 years old. Di ba? Kung ikaw yun, taga Bulacan ka, matatakot ka rin eh. Grabe na yung panahon natin ngayon, di ba? Nalala niyo yung sa Maguindanao, yung mayor, sikat yun. Yung tinira ng RPG, oh. Pero imagine mo, namamalagi ka lang ganun, tapos, parang pelikula ito ah. Bumaba, biglang kinuha yung RPG, biglang, pelikula ba ito? Hindi, real life yun. Nakuha na lang ng camera. Pero ikaw doon, makakatakot lumabas, hindi mo alam kung ano mangyayari sa paligid mo, di ba? Alam mo yung pakiramdam na yun? Yung 4 na sundalo rin na pinatay doon sa Lanao del Norte, di ba? Inambush din. Nakakatakot naman, di mo alam kung ano mangyayari sa paligid mo. There's so much violence sa paligid natin, napakasama. Yung mga kriminal, pag-alagala lang. Hindi ko alam, pero may mga iba't iba silang dahilan, di ba? Kung bakit nila ginagawa yung mga bagay, di ba? Dahil sa pera. Pero si Pablo, may dahilan din, bakit niya ginagawa ito sa mga Christians. Anong dahilan ni Pablo? Bakit gano'n siya ka-violent doon sa mga Christians? Bakit gano'n na lamang yung galit niya? Posible may mga, hindi na posible, may mga dahilan po, bakit gano'n? Pero posible, doon sa mga dahilan na yun ay, alam niyo, si Saulo kasi, may mga sinabi siya, sabi niya siya daw ay, sa Philippians, siya daw ay isang Pharisee, di ba? Hudyo siya eh. Alam niyo po ba, sa pananaw nila, nung time na, yung mga Pharisee, yung Christianity,
para sa kanila, yan daw ay banta ng Judaismo. Iniisip niya, yung mga tao na yan, yung mga daway na yan, laban yan sa mga Diyos, kontrabida yung mga yan. Parang inaaway nila si Moises, believer sila ni Moises. Sinusunod nila yung law. Mali yung intindi nila, mali yung interpretation nila. Kaya ang tingin nila, kaaway. Ay, hindi, ano to, threat ito sa Jewish religion. Kaya kaaway natin yan. Kita mo, kinoconvert nila yung mga tao, hindi na sila sumasama sa atin ngayon. Pangalawa, sa time pala nila, hindi lang nila iniisip ng mga Jewish leaders na yan ay mga kaaway o threat sa Judaism. Sila din daw iniisip nila, yung Christianity, heresy. Ano yung heresy? False teaching daw yan. Na mayroong lalaki na taga Nazareth ng pangalan ng Jesus na siya ang Messiah. Heresy daw sa kanila yun. Maling aral daw sa kanila yun. Kaya ang ginawa nila, bakit nangyari yung ganun? Kasi sa Christianity, naniniwala sila, nung una pa lang ang paniniwala nila, ang Diyos, naniniwala sila sa Diyos, Ama. Tapos, naniniwala rin sila sa Diyos, Anak. Ang isip nila, ay, dualism ito. Dalawa yung pinaniniwalaan nila. Sa kanila, isa lang, di ba? Monotheistic ang Judaism. Kaya dito, tataka sila, ay hindi, ano to, heresy yan. Dapat monotheistic tayo, isa lang. Kaya ang tingin nila, huwag tayo magtaka, bakit ganun magaling si Apostle Paul, yung mga Pharisees, yung mga religious leaders, dun sa mga Christians na part ng persecution. Kasi nga, threat sila sa Judaism, para sa kanila, heresy yan. Tapos, alam niyo po, nangyayari, dala ng inggit din. Paano dala ng inggit? Punta kayo ng Acts chapter 2, verse 41. Ang sabi dito, sa Acts chapter 2, verse 41, ano yung nangyari sa iglesia nung nag-preach si Pablo sa Pentecost? Nung araw ng Pentecost. Sabi dito sa verse 41, yaon nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nadaragdag sa kanila ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Napakadaming nanampalataya sa Panginoon that very day. 47. Tinuloy nila yung mamumuhay nila bilang Kristiyano, ginagawa nila yung mga dapat nilang gawin, nakalagay dyan sa verse 42, all the way hanggang 46, and then 47, na nakapupuri sa Diyos at nakagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung nangaliligtas. Aba, ang dami pa! Every day! Kasi pupunta sila sa sinagoga, nag-share sila doon, maraming nakakarinig ng sinishare nilang gospel about kay Lord Jesus, marami ang namo-convert. Ay, believer kami, ngayon ka lang kami na-convince. Siya na pala yun, yung lalaki na ipako doon sa krus. Nabalitaan namin yun. Tama pala yung mga sinabi niya sa explanation ninyo. Nakita namin sa scripture. Tama pala. Natupad sa kanya yung hula. And we believe also, kami ay part na rin ng the way. Isama niyo kami. Ganun nung time na ito. Sa Acts 4:4, tingnan nyo. Ito naman yung doon sa pumunta sila sa templo at nanalangin. Okay? Sabi niya sa 4:4, datapwat marami sa nakakarinig sa salita ay nagisampalataya at ang bilang ng mga lalaki umabot sa mga 5,000. Kanina, 3,000, tapos marami pang dumaragdag, tapos ngayon, at one time na naman, meron na namang 5,000. Ang daming nako-convert, ang daming naliligtas, ang daming nababago ang buhay. Maraming nagiging tagasunod ng Panginoon Kristo. Itong chapter 4, pag itinuloy natin ito, ang nangyari sa mga disciples, si Peter and John, hinold sila ng magdamag. Tapos kinabukasan na sila pinalabas. And then nakalagay dun sa chapter 5, verse 13, tingnan nyo, 5:13, datapwat sino mang sa mga iba ay hindi nangahas na makisama sa kanila, bagaman sila ay pinagpupurihan ng bayan at ang mga, ito ay tungkol doon sa pag-punish. Okay? Hindi kailangan nanayas. After nilang makagawa ng masama doon sa iglesia, pinarusahan sila ng Panginoon. Pero tignan nyo after church discipline, sa verse 13 and 14. Kaya hindi dapat tayo ma-discourage kapag sa church discipline. Bakit? Kasi possible, after nun, nag-bless ang Panginoon. Huwag mo alalahanin, basta maging faithful ka sa Panginoon. Kung ibabalik naman sila ng Panginoon, ibabalik sila eh.
Pero maging faithful ka, gawin mo lang yun, and then the Lord will do His work kung ano yung gusto niya. Sa 13, sabi, datapwat sino man sa mga iba ay hindi nangahas na makisama sa kanila. O kita mo, maganda pala yung church discipline. Kasi yung mga tao na i-realize nila, hindi nila tinitake lightly yung membership. Bagaman sila ay nangagpupurihan ng bayan. At ang mga nagsasampalataya ay lalo pang nangadaragdag sa Panginoon ang mga karamihang lalaki at babae. Imagine, lalo pang dumami. So dito, pag tinignan natin dito, tapos pag tinignan natin sa chapter 6, 1 verse 7, marami na naman dyan. Sabi, when the number of the disciples was multiplied. So verse 7, and the word of God increased and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and great company of priests were obedient to the faith. Ito yung point na gusto kong makita nyo. One of the reason bakit nagagalit si Apostle Paul, kasi yung rapid growth ng church dun sa Jerusalem. Imagine, ang daming sumasama sa doon. Ano yun? Nabibiter siya. Ano nabibiter? Nagsiselo siya, nagagalit siya. Ano ba yan? Bakit ang dami-dami na nila doon? Nandun sila lahat. Iniiwan nila yung Judaism. Yung Pharisee, hindi na sila nakikinig sa Pharisee eh. Nakikinig sila saan? Kanina na, sa mga apostles, sa mga disciples na sila nakikinig. Kaya ngayon, kiselo siya, ano ba yan? Dami-dami nito, tapos hindi kami pinapansin, kami pa naman yung mga scholar dito, tapos di kayo nakikinig sa amin. Ganun sila eh. Kaya kung isipin natin, ano yung mga dahilan? Kasi trend yung Christianity, para sa kanila, heresy yan. And at the same time, dahil doon sa growth ng church, nakikita ni Apostle Paul, nandun yung bitterness niya, nandun yung anger niya, nagagalit siya. Sabi mo nga kanina, most likely ano siya eh, somehow nandun yung insulto sa kanya eh. Alam niyo bakit insulto? Si Pablo sabi sa Acts 22 verse 3, sabi niya, I am verily a man which I am a Jew, born in Tarsus, in a city in Cilicia, yet brought up in this city at the feet of Gamaliel. Alam niyo si Paul, mentor siya, may tutor siya. Kumbaga sa panahon natin, nag-college siya. Ang taas ng pinag-aralan niya. Whereas, yung mga apostol na kung saan yung mga tao nakikinig, ano ba mayroon sa kanila? Sila ay tinrain at tinuruan ng Panginoong Kristo for 3.5 years. Pero di sila educated na kasing taas ng katulad nila. Kaya sa mga ito yung galit ni Paul, halo-halo. Naiinggit siya, nagagalit siya, tapos naiinsulto siya. Kasi bakit? Nag-training nga naman siya. Mataas ang pinag-aralan niya, tapos iniiwan ng mga Jew. Sila, hindi na sila nakikinig sa kanila. Pag nalala niyo doon sa Acts 4:30, tignan niyo po, may makikita kayo dito about the disciples. Sa Acts chapter 4, verse 13, na makita nga nila na ang katapangan ni Pedro at si Juan ay pagtatalastas na sila yung mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang. Sabi niyo ganon. Ang idea dyan, sila daw ay unlearned, uneducated. Hindi ibig sabihin, hindi sila marunong magbilang. Hindi lang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin, hindi sila college graduate or masteral or nag-Bible school. Yung ignorant dito, ang idea, untrained. Takang-taka sila. Ano ba yung mga yan? Nakita nila, tapang-tapang naman nito mag-preach. Nandun yung boldness, doon sa preaching niya, nandun yung authority. Kasi words ng Panginoong Kristo. Diba? Takang-taka sila. Ang idea lang dito, hindi sila nag-train katulad ng training ni Apostle Paul na meron silang rabbinical teacher. Yung rabbi. Walang ganun yung apostles. Bakit? Sinong rabbi nila? Sinong teacher nila? None other than the Lord Jesus Christ, the greatest of all rabbis, the greatest of all teachers. Kaya takang-taka sila. Ba't itong mga ito? Wala naman itong mga alam. Wala itong mga scriptural authority. Sino kayo para mag-handle ng Word of God? Ganun ang tingin nila. Kahit si Paul, nagagalit siya ngayon. Ako, taas na pinag-aralan ko. Ganyan kayo. Nagtuturo-turo din kayo. I-correct lang natin yung mga apostles, hindi sila yung parang illiterate, hindi marunong magbasa, hindi sila ganon. Ano sila? Functional literacy sila. Ibig sabihin, wala lang silang scholarly education, pero marunong sila magbilang. Katulad nila Matthew. Bababa ba ang kaalaman ni Matthew? Si Matthew po ay tax collector. Marunong siya, magaling siya magbilang.
Sa tayo natin siguro accountant, di ba? Kakabihin ka. Pero, yung mga apostles na iba, di ba mga fisherman sila? Wala bang alam yun? Magaling nga magbasa ng navigation eh. Alam nila kapag kakabalik sila sa lugar nila, di ba? Tinitignan lang nila yung stars eh. Ay, ano na yan? Papunta na yan sa west, papunta na yan sa south, papunta na yan sa north. Imagine magaling sila mag-navigate. Wala bang alam yun? Sa letters, maalam yung mga yan. Pero yung point dito, ang iniisip, sabi ng mga unlearned ito and untrained, ang idea lang nun is walang katulad ng kanilang scholarly training. Itong mga apostles na ito. Kaya kung isipin natin, perhaps ito yung dahilan kung bakit gano'n na lamang kadalit si Apostle Paul doon sa mga mananampalatayang ito. Kaya to the point na hahanapin niya sila, mailagay niya lang sila doon sa Jerusalem, bumalik lang sila doon sa religion nila. Pero alam niyo, point na ito, yung time na ito, something na gusto kong sabihin sa bawat isa. Si Pablo nung panahon ito ay nasa kasalanan. Nandun yung pride, nandun yung anger, nandun yung bitterness, nandun yung jealousy, nandun yung pagkabulag niya. Sabi kanina ng Panginoong Kristo nung nagtagpo sila sa Damascus, bakit mo ako pinag-uusig? Di ba kinaaway niya yung mga Christians? Pero yung pagkabulag niya, hindi niya alam, yung masamang ginagawa niya pala, ito ay laban sa Diyos. Alam niyo po ba, lahat ng ginagawa nating kasalanan, kahit sa tao natin nagagawa, yun ay babalik pa rin na nagagawa natin laban sa Diyos. Kaya lahat ng kasalanan ay babalik, nagagawa natin ito laban sa Diyos. Itong lalaki ito, sa kasamaan niya, to the point, ang dami niyang kayang gawin na masama. Imagine, nasa kasalanan siya, nakita niya lahat yun, grabe itong mga to. Mga threat kayo, insulto kayo sa akin, sa amin. Kaya nung nakita niya, nung papatayin si Stephen, dahil nga galit siya eh. Diba, dumadami yung follower, bitter siya eh. Patayin nyo lang yan, okay lang yan, batuhin nyo. Akin ay gawin nyo, akong hahawak yan. Kaya mo gawin yan? Pwede, kung nasa ganung level ka ng kasamaan. Bagaman minsan yung tao, ay hindi ko magagawa yung pastor. Pero nonetheless, may level tayo ng kasamaan. Di ba? Wala lang tayo sa ganung level. Pero ang bawat yan sa atin ay masama. Makasalanan tayong lahat. Ano pa yung mga nagawa niya? Nakalagay sa Acts 26 verse 9 hanggang 11. Sabi niya, I verily thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Marami doon siyang ginawa laban sa pangalan ng Panginoong Supremo. Sabi niya, which thing I also did in Jerusalem, and many of the saints did I shut up in prison. Kinukulong niya. Ikaw, gagawa mo yun? Kasalanan yun eh, krimen yun eh. Pag ikaw kumuha ng tao, tapos kinulong mo, krimen yun. Itong lalaking ito, ganyan ang ginagawa niya. Hinahanap niya yung mga nagpo-profess na Christian na alam niya, mga follower ng Panginoon, kukulong niya. Tapos sabi din sa verse 10, yung last part, I gave my voice against them. Mag-vote siya. Parurusahan ba ito? Papatayin na favor ako. Parurusahan na ngayon yun. Sabi niya sa verse 11 ng Acts 26, and I punished them off in every synagogue and compelled them to blaspheme. Yung sinasabi ko kanina, na babawi ka na? Lalatayan, bumawi ka na! Sabihin mo, si Kristo ay hindi Diyos. Sabihin mo, si Kristo ay hindi ko Panginoon. Palalayain na kita. Hindi! Lalatayan ulit yun. Madali lang ako kausap. Bawiin mo lang yung pananampalataya mo kay Kristo, makakalaya ka na. Hindi ko magagawa yan. Bahala ka. Aabot na, hindi ko alam kung hanggang ilan. Torture. Sasabihin sa gwardiya siguro, huwag niyong pakakainin yan. Patayin niyo sa gutom. Napakahirap maging mananampalataya ng panahon ito. Lahat kaya niyang gawin. Kukuha pa siya ng letter. Ma-assume niya lang yung success. Maghahanap siya ng mga tao na kasama. Nakita niyo sa Acts chapter 9, punta kayo doon. Verse 7. At ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi nakakapagsalita, na marinig ang tinig, datapot walang nakitang sinuman. May mga tao siyang kasama. Ano yun? Si Pablo, nagpapasa ng lason. Anong lason? Pag nakausap mo siya, bubuyuin ka niya para magkaroon din ng galit doon sa mga Christians hanggang sa magsama-sama kayo.
Tinatawag niya yung iba. Sa Acts 22 verse 19, and I said, Lord, they know that I imprison and beat in every synagogue. Kita mo yun, oh? Kanina binanggit niya yung ng babalod ng mga tao pero dito nagbibit, nananakit. Kanina buboto lang pero ngayon sa Acts 22:19, siya mismo. Napakasama ni Paul or ni Saulo at this time. Ito yung buhay sa kasalanan. Ito yung buhay na walang Kristo. Alam niyo kung ganito yung buhay ng isang tao? Nasa kasalanan siya, nasa pride, kasi baka iisip niya, yung kasalanan ko lang naman, hindi naman ako pumapatay paano yung pagiging sinungaling mo? Yung pagiging, yung mapagpaning ng galit sa puso mo? Paano yung gano'n? Yung iba kasalanan yun? Kahit gano'n lang ang kasalanan mo, kung mamamatay ka na walang Kristo, impyerno pa rin ang pupuntahan mo. Si Saulo, ganito yung situation niya. Bulag siya sa kalagayan niya. Hindi niya nakikita na yung inaaway niyang mga tao pala ng Diyos. Mali yung intindi niya. May wrong view of Christ. May wrong view of the saints. May wrong view siya ng doctrine. Mali yung paniniwala niya. Yun ang mapapahamak sa tao. Kaya yung goal ninyo, Lord, may I know the truth. Kasi yung katotohanan na magpapalaya sa inyo Yung mga tao kapag nasa kamalian, o di alipin sila ng mali. Napakasama. Alam niyo po, tandaan natin kung ganito yung kalagayan natin, at mamamatay tayo, mapapahamak tayo. Kasi kung yan ang buhay ni Apostle Paul, di ba sabi ng Galatia 6:7, be not deceived. God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Di ba? Kung magtatanim ka ng di pananampalataya, magtatanim ka ng galit, magtatanim ka ng pag-uusig doon sa mga mananampalataya, anong i-expect natin na hangganan nito para kay Apostle Paul? Di ba parurusahan siya? Mapupunta siya ng impyerno. Ang sabi ng Romans 6:23, ito yung mga kahihinatnan ng mga makasalanan. For the wages of sin is death. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong ibig sabihin nun? Ng wages. Ang idea nito, sabi, properly denotes what is purchased to be eaten with bread, as fish, flesh, and vegetables. Andito yung idea ng para maintindihan natin yung mga Roman soldiers. Ang bayad daw para sa kanila is pagkain. Yun daw yung kanilang wages. Kumbaga yung katampatan doon sa kanilang ginagawa. Kumbaga kung ano yung deserve niya. Kung siya ay nagtrabaho, yung sundalo, tamang bigyan siya ng pagkain, ng tinapay, ng isda. Pero dito, pag in-apply natin sa kasalanan, ibibigay din natin kung ano yung dapat doon sa kasamaan niya at doon sa kasalanan niya, ano ang deserve niya, ano ang reward dapat niya. Alam niyo kung ano yung reward? Death. Ano yung death? Pag pinansin mo yung verse 23 ng Romans 6, ganito yung pag tinignan mo siya, may makikita kang contrast. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yung isa eternal life, ano yung death? Di eternal death, ibig sabihin, yung isa sa heaven, yung isa saan? Di sa hell. We just need one sin. Qualified ka sa hell. Kaya never take your sin lightly. Huwag yung titignan na parang magaan lang naman yung kasalanan. Okay na mabuhay akong ganito. Siguro naman makakarating ako sa langit. Hindi. Kailangan makilala mo ang Panginoong Kristo. Malaman mo yung tunay mong kalagayan. Pag nalaman mo yung kalagayan mo, ikaw ay makasalanan, tumakbo ka sa Kanya. Kasi siya lang ang tagapagligtas Dito sa tinignan natin istorya dito, maraming ulit na rito na ituro. Pero laging may bago Napakaganda. Yung binasa natin kanina, pag sa chapter 9, tingnan nyo, kung ganito natin siya basahin. At sa kanyang paglalakad ay nangyari, di ba sabi rin sa verse 1, natapwa si Saulo, sumilakbo ng pagbabanat pagpatay laban sa mga alagad. Tapos humingi siya ng letter. Isipin natin, wala yung mga verses na ito. Pag binasa ko yung 1 and 2, let me give you a question. Sinong makakapagbabago sa tao na yan?
Kasi papunta na siya sa Damasco eh. Hahanapin niya yung mga Christians eh. Sinong may kakapangyarihan para i-alter yung course ng life niya? Sino may kapangyarihan para i-alter yung buhay mo? Sino may kapangyarihan para baguhin ka? Yung lakad mo na papunta dun sa kasamaan na ang ending ay kapahamakan sa impyerno, sino makapipigil sa'yo para hindi ka tumuloy doon? Sino yung tanging mong pag-asa? Kung ganito siya mamamatay, mapahamak si Apostle Paul or si Saulo. Pero ano yung nangyari? Napakapala ni Apostle Paul. Bakit? Ang Panginoong Kristo ay nalugod ng katagpuin siya. Alam niyo ang Panginoong Kristo, parang ngayon kung napipicture ko yung hari, hari siya, di ba? Gagawin niya kung anong gusto niya. Kapag nakita mo yung hari, napakapalad mo. Kasi ginusto lang niya. Di ba bawal mo makita yung kings? Hindi kayo pwedeng pumunta doon sa palace unattended or uncalled. Pag di kayo pinatawag, huwag kang pupunta. Pag ikaw kumatok-katok doon, tapos pinilit mong pumasok, pupugutan ka ng ulo. Malaking privilege yun na makita yung king. Dito may kita natin, si Pablo, papunta na doon sa si Saulo, papunta sa kapahamakan niya. Pero yung ginawa ng Panginoon, tinatagpo siya. There was a day na na-meet niya ang Panginoong Kristo. And this is the most glorious day ng buhay niya. Ito rin yung glorious day ng mga mananampalataya. The day you come to the point, you came to the point na makilala ang Panginoon sa Kristo. Lord, kayo pala yung Lord ko. Masama pala ako. Kung di pala ikaw yung magliligtas sa akin, hindi ako maliligtas. Ikaw lang pala yung makapangyarihan para baguhin ako. Hindi ko pala kaya. Katulad pala ako ni Saulo. Yung buhay ko, nasa kasalanan, hindi ko naman alam. Akala ko tama na yung ginagawa ko. Pero hindi ko pala kapahamakan. Thank you Lord kasi nakilala kita. Ganyan ang nangyari kay Saulo. Saul, Saul, why persecutest thou me? Ano yung ginawa ito ng Panginoon? Yung encounter na ito ng Panginoon sa Kristo, this was very personal. Hindi yan sinabing, hoy, buloy. Hindi. Ang sabi niya, hoy, hindi ganun eh. Ang sabi niya, Saulo. Diba? Tawawa si Ma'am. Very personal, di ba? Ang sabi, hindi siya nang huhula eh. Sabi, Saulo. Kilala ng Panginoon ang bawat isa. Pag tumawag ang Diyos sa kaligtasan ng isang tao, tinatawag niya yung by name. Okay? Kapangalan. Personal. Ako yata yung kausap ng Panginoon ah. Hindi yung ay, yung iba yan. Hindi ako yan. Pangit yung gano'n. Mas maganda makita mo ikaw. And that's the best situation or scenario na mapunta ka. Na Lord, are you speaking to me? Are you calling me? Kasi dito makita mo, tinawag siya directly. Saul. Nalala yung sinabi ng Panginoon doon sa John 10. Sabi niya, to him the porter opened and the sheep hear his voice, yung shepherd, and he calleth his own sheep by name. Ang Panginoon ay meron ng mga tupag. Naliligaw pa. Tinatawag niya isa-isa by name. Sana makita mo yung sarili mo na tinatawag na ng Panginoon ngayong araw. Sabi sa John 10 ng Panginoon sa Kristo, I am the good shepherd and know my sheep. Kilala ko yung tupa ko. Hindi ako nanguhula. And I know of mine. Pag time na nila para makilala ako, malalaman nila. My sheep hear my voice and I know them. Ano daw gagawin ng sheep? And they follow me. Yung mga sheep, pag narinig nila yung tinig ng Panginoon, pinag-front na sila, pinugbig na sila, they will follow. Narinig nila na hindi si pastor yung nakikipag-usap sa kanila. Ang narinig nila, yung salita ng Panginoon Jesus. Si Lord yun nakikipag-usap sa akin. Si pastor ay just instrument. Gusto nilang sumunod. Pero kasama nun, ang Diyos din nagdadala sa kanila. Kasi nakalagay sa John 6:44 eh. No man can come to me, sabi ng Panginoon sa Kristo, except the Father which has sent me, draw him. Imagine, tinatawag ka na ng Panginoon, tapos inaakay ka rin niya papunta sa Kanya. Ganun daw yung Kanyang ginagawa. E paano kung di sumusunod yung mga tao? Eh di simple lang, hindi sila tupa. Kailangan mo ba sarili mo? Malino naman sinabi ng Panginoon eh,
Then came the Jews round about him. Pumunta raw yung mga Hudyo. Narinig nila yung argument na to ni Lord Jesus na kiniklaim niya that He is the Good Shepherd. Nagpuntahan yung mga Pharisee. Then came the Jews round about him and said unto him, How long dost thou make us to doubt? Hanggang kailan mo ba kami parang lilituhin o hindi pagdudahin? Hanggang kailan ba? Sabi niya na, if thou be the Christ, tell us plainly. Sabi ng mga religious leader yun kung ikaw ang Kristo, sabi mo ng diretso. Sabi ni Lord Jesus, Jesus answered them, I told you, and ye believe not. Sinabi ko naman ang problema nyo, di kayo naniniwala. Sabi niya, the works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Alam mo na papatuto sa akin na ako talaga yung Messiah, yung mga gawa ng Ama sa pamamagitan ko, yung mga works, yung mga miraculous works. Tapos sabi niya, but ye believe not. Pero alam nyo, kahit marami kayong makita, di kayo nananampalataya. Alam nyo kung bakit? Because ye are not my sheep. As I said unto you, ito yung pinaka-nakakatakot na mangyari sa isang tao. Narinig ko na maraming ulit, pero you never believe, you never follow, you never come. Kaya habang may panahon, lumapit ka sa Kanya, dumilig ka, sundin mo yung Kanya mga sinasabi. Dito si Apostle Paul, makita natin, tinawag siya ng Panginoon personally. Si Saulo, at the same time, hindi dito parang pinabayaan yung mga ginagawa niyang mali. Hindi, kinonfront siya. Saul, Saul, why thou persecutest thou me? Bakit mo ako inuusi? Oh, hindi ikaw Lord, yung mga tao lang. Yun nga yung point. Yung ginagawa mong mali sa kanila, ginagawa mo laban sa akin. And then may sinabi dito ang Panginoong Jesus, sabi niya dun sa verse, tingin niyo po, sa verse 5. Verse 6, ngunit magtindi ka sa ulit. Ay, parang kulang yung talaga. Sa King James, who art thou, Lord? Sabi niya gano'n. And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. Is it hard for thee to kick against the pricks? Alam niyo yun? Yung binabanggit niya dito na mahirap ba sa iyo yung is it hard for thee to kick against the pricks? Alam mo, ikaw lang nakasaktan doon sa ginagawa mong pagre-rebelde. Ganito pala yung imagery niya. Kasi yung imagery dito, yung kick against the pricks, parang ano daw yan yung mga baka, pag ayaw nila mag-plow, yung mga farmers, may hawak daw yan silang stick na merong panusok doon sa likod, na may sa unahan. Hawak-hawak nila yung stick. Pag ayaw daw ng baka na sumunod, humihinto, bumapaling kung saan, tinutusok daw yun. Hindi naman para saktan o patayin. Yung tinutusok lang para pag napaaray, alam niya na gagawin niya. Ang ginagawa daw ni Saulo, ang idea, para siyang yung baka na matigas sa ulo, alis ng alis. Alam mo sino nasaktan? Sino? Diba siya? Alam mo, yung pagre-rebelde mo, ikaw lang din ang nasaktan dyan. Yun ang point niya dito. Pag pinupoke na daw, pag tinutusok daw ng gold, yung stick na mayroong pointed metal doon sa dulo. Parang sabi ko sa nabasa ko, Jesus asked Saul why he was persecuting him and reminded him that just as an ox that kicks against the pricking of the goad can hurt itself, Saul continued resistance to the gospel would only result in danger to himself. Alam sino mapapahamak lang? Siya. Kaya yung mga tao na sina tinatawag ng Panginoon, pinaparinig yung Ebanghelyo, pero walang ginagawang pagsunod, ikaw lang yung nagdadala ng kapahamakan sa sarili mo. Kaya alam yung tao, pag napahamak na mula sa impyerno, ang sisisihin yung sarili na lang. Kaya ngayong umaga, it is my desire na naway confront tayo lahat ng Panginoon. May mga stubbornness tayo, di ba? Ano yung mga kaibigan namin na wala pang kaligtasan? Are you a sinner? Talikuran mo. Nanampalataya ka sa pangalan ng Panginoon Kristo. Sa palataya yung tinapos niyang gawa sa krus. Yung preaching natin dito is not something na gawin mo ito para maging mabait ka, masisave ka, pagdating ng panahon. Hindi. Tapos na yung kaligtasan. Naipako na siya sa krus, namatay na siya, nilibing, nabuhay na rin siya after 3 days, bumalik na sa kanan ng Ama. Ang preaching, manampalataya kayo sa Kanya. Tapos na yun.
Yung offer niya yun, ino-offer niya yung kaligtasan by grace. Magsabit nawa tayo doon sa panawagan ng Panginoon, doon sa offer ng Panginoon. So dito nakakatuwa, si Saulo, tinawag siya personally, kinonfront sa kasalanan niya, at alam niyo rito, binigyan siya ng bagong purpose in life. Di ba yung buhay niya, siya yung mag-uusig? Sa kwentong ito, alam niyo yung nangyari kay Pablo sa Acts 9 verse 15, sabi sa kay Ananias, yung pastor doon sa Damasco, kinausap ng Panginoon yun eh. Sabi niya, pumunta ka doon sa sa syudad, punta mo doon si Saulo. Sabi niya, Lord, teka lang, di ba yung pumunta rito para hulihin kami? Oo, huwag magalala, kung basta pumunta ka doon, sabi niya, go thy way, for he is a chosen vessel unto me. Huwag magalala, pinili ko siyang instrumento. Oh, you mean to say, magiging pastor din siya ako ito? Yes. Ang mga kita ko yung Lord. Huwag magalala, go thy way, for he is a chosen vessel to me. Acts 9:15, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Yung buhay niya ay magbabago na. Dati siyang mang-uusig, ngayon siya ay mangangaral. Sabi nga rito, maganda yung imagery. Alam yung chosen vessel, yung piniling sisidlan, ang idea nito, si Pablo daw ay magiging instrument para ipangaral yung Ebanghelyo ng Panginoon doon sa iba't ibang mga makikinig, mga Gentiles, pwedeng Gentiles, mga kings, and the children of Israel. Sabi niya gano'n. Nakakatuwa, no? Na bagaman napakasama ni Apostle Paul o ni Saulo nung bago siya maligtas, noon. Pero yung buhay niya ay nagbago nung nakilala niya ang Panginoon sa Kristo. Yun ang kailangan natin. Yun ang kailangan ng mga kaibigan namin na wala pang kaligtasan. You have to meet Christ personally. Yung mga naligtas na rito, you can attest, my life has changed nung nakilala ko. Pero before, I am a sinner. Kung ano man ako ngayon, I am what I am by God's grace. I am what I am because of Christ. Binago niya ako, tinuro niya kung ano yung tama. Pinakita niya sa akin, pinaunawa niya yung katotohanan. Nanampalataya ko sa kanya, binigay ko yung buhay ko sa kanya. Nakita ko yung purpose ko in life na ako'y alipin pala ng Panginoon, paglilingkuran ko pala siya. Ganon si Apostle Paul. How about you? Naririnig ko bang tinatawagan niya ngayong umaga? Nakita mo ba siya ngayong umaga? Through His Word. Nakikipag-usap ba ang Panginoon sa iyong puso ngayong umaga? Aside ka sa conversion ni Apostle Paul dito, sa pagtitingin ko kay Apostle Paul, na-amaze ako paano niya niligtas ng Panginoon. We can relate dito kasi yung mga naligtas na, we have different stories, di ba? Ako, my story is different from yours. Pero we have the same confession na that Jesus Christ is Lord. He is our God, He is our King, He is our Savior. May kilala niyo ba si John Bunyan? Yung sumulat ng Pilgrim's Progress. Yung kaligtasan daw niya sa nabasa ko, parang multi-year process. Hindi daw biglaan. Pero meron daw siyang pangyayari sa buhay niya na nag-trigger sa kanya mula noon talagang hanapin niya at saliksikin ng Panginoon. Sabi doon, naglalaro daw siya ng may sport daw na game of cat. Nung time nila, around 1650, may tinatawag silang sport na game of cat. Habang lalaro daw siya noon, parang may narinig daw siyang boses. He heard a voice in his soul asking if he would leave his sins and go to heaven or keep them and go to hell. Ano ba ang mo? Tuloy mo ang kasalanan mo? Mapapahamak ka o pupunta ka ba sa langit? Yun daw yung kanyang, mula daw noon, nagkaroon siya ng turning point, nagkaroon siya ng takot na mapahamak. Kaya ang ginawa niya, hinanap niya ang Panginoong Sokreso sa kanyang buhay. Nagbasa siya ng Biblia. Tapos sabi rito, yung father-in-law doon din niya ay may iniwan na parang libro sa kanya. The Plain Man's Pathway to Heaven and Practice of Piety played a significant role in his conversion. Nagbabasa siya. I encourage you, di ba? Always read. Kasi bakit? Doon kayo kakausapin ng Panginoon pag nagbabasa kayo. Nagbabasa tayo.
Tapos later on, mayroon daw nag-guide sa kanya, si John Gifford, the pastor of a Baptist congregation in Bedford, helped solidify his faith leading to his baptism. Ewan ko lang kung napanood nyo na yung si Sergeant York, di ba? Ito napanood ko na ito eh. Pero sometime maganda panoorin natin ito, yung paano siya nasisi. Kaya lang yung movie kasi parang may kildat-kildat na nangyari, tapos doon siya na-convert. Pero actually hindi. Kasi parang ano pa rin, sa movie, sa nabasa ko, parang niromanticize lang daw nila. Pero actually wala daw sa real life yun. Ang nangyari daw kay Sergeant York, yung mother pala niya ay godly woman. Pinagpipray siya lagi, Christian yung nanay niya, tapos siya naman manginginom. Palasugan, nagpupunta daw tayo nila sa beer house, ganun daw ang buhay niya. Pero yung nanay niya, hindi nagsawa na ipag-pray siya ng ipag-pray. And then eventually, dumating yung time, nung may babae na siya nagugustuhan, ayaw ng babae kasi hindi siya Christian, hindi siya mananampalataya. Mula daw noon, pinagpipray siya ng nanay niya, tinalikuran daw niya yung mga ginagawa niya. Ganun ang ginawa niya. And then eventually daw, dumating siya sa point na nakilala niya ang Panginoon Kristo. Ganyan yung story niya, gradual. Nililig siya ng Diyos doon sa, tinuturuan siya ng truth. Okay? Pero di lahat ng pagtalikod sa kasi pwede New Year's resolution eh. Tinalikuran pa ng bisyo ko kasi New Year's resolution ko eh. Anong difference dun sa conversion? Yung conversion kasi, nakaidirect sa Panginoon sa Kristo. Nagbago yung buhay mo because of Christ. Hindi dahil decision ko. This 2026, hindi na ako magaganito, ganyan. Kilala niyo si John Newton? Kinakanta niyo palagi, nakalagay doon kanina, Amazing Grace. Yung sumulat ng Amazing Grace ay si John Newton. 1725 yan. Alam niyo, trabaho niya, kapitan siya ng slave ship. Alam niyo yung slave ship? Yung nangunguha ng mga negro, tapos binibenta, ginagawang alipin. Ganon, para siyang businessman ng kapitan ng barko. Nagtatransport siya ng mga tao. Pero katulad din niya, ni Sergeant York, yung kanya din ay katulad din ng marami, yung iba, gradual. The more na they hear yung truth, yung mga tao sa paligid nila, yung nanay nila, yung mga kaibigan nila, tinuturuan sila, may mga experiences sila na nakakarinig sila ng Word of God, ng katotohanan. Dumating yung time, itong si John Newton, nakakilala rin sa Panginoon. Kaya nga niya nakanta yun eh, Amazing Grace, how sweet the sound, di ba? Amazing Grace, how sweet the sound that saved. Ano tingin niya sa sarili niya? A wretch. Alam niyo yung wretch? Napakasama. Yung tunay na naligtas, wala siyang ipagmamalaki. Maghahambol siya, Lord. Napakasama kong tao. Kaya si Apostle Paul, imagine, nung na-realize siya na yung niligtas siya ng Panginoon, alam niyo kung paano siya namatay? Talagang ibibigay niya yung buhay niya kasi bakit? Naintindihan niya na napakasama niya at tinubos lang siya ng Panginoon sa Kristo. Kaya hinayaan niyang pugutan siya ng ulo. Let me end. Yung mga kaibigan namin ngayong umaga, yung na-experience ni Saulo na grace galing sa Panginoon sa Kristo, sana maranasan mo. Yung grace na naranasan ni John Bunyan, ni Sergeant Alvin York, actually naging sundalo siya. Si John Newton, yung grace na na-experience nila, sana na-experience mo ngayong umaga. Magkaroon yung buhay mo ng pagkalikod sa kasalanan, and from now on, you follow Christ. You believe in Him. Diba? Lumapit ka sa Panginoon sa Kristo. Sa mga kapatiran, yung message na to, maalala natin kung paano rin tayo niligtas ng Panginoon. Paano natin siya nakilala, nakita natin yung kadakilaan niya, yung kahalagahan niya, nakita natin yung kagandahan niya. Yung nandun yung time na, Lord, I will follow you. Ma-refresh yung desire natin ganun. I should live para sa iyo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kakamali ako, nagkakasala. Pero patawad ko. Pero sa puso ko, gusto ko ng paglingkuran. Gusto ko mabuhay ng banal. Gusto ko umiwas sa mga mali. Yung mga kapatid dito, your life has been altered. Yung mga kaibigan namin, nawa ngayong araw, may your life be altered. Let's bow our heads and pray. Lord, we thank sa araw mong ito. We give praise and honor sa inyo. We save some today and encourage your people. In Christ and we pray. Amen. Kantayin po natin yung last stanza kanina.